Huminga ng malalim si Dexter at sinabing, "To be frank, akala ko rin may problema sa tindi ng init. Gayunpaman, nasubukan ko na ang halos 100 antas ng intensity sa panahon ng proseso ng forging. At hindi pa rin ako nagtagumpay. Ang tindi ng init ay alinman sa problema o isa lamang sa mga problemang kinakaharap ko. Ang paggawa ng mga banal na sandata ay napakahirap." Biglang sumigaw si Fortuna. Buhi ng apoy. Buto ng apoy. Wala pang narinig si Dexter tungkol sa ganoong bagay. Ano ang buto ng apoy? Apoy. Mayroong hanggang 100 uri ng apoy. Ang apoy na ginagamit mo ay nagmumula sa natural na pinagmulan. Ito ang pinakamahinang uri ng apoy. Kung gusto mong gumawa ng mga banal na sandata, hindi mo magagamit ang pinakamahinang uri ng apoy. Kailangan mo ng high-grade fire seed. Ano ang isang mataas na uri ng buto ng apoy? Tanong ni Dexter. Kawalang kaalam-alam na ekspresyon. Nagtanong si Fortuna. Anong high-grade fire seed? Kanina, tinabi mo na ang natural na anyo ng apoy ay ang pinakamababang grado ng binhi ng apoy. Sabi mo mas mataas ang grades ng fire seed. Napatulala si Fortuna. Tinabi ko ba iyon? Ano? Bakit hindi ko maalala? Teka, I actually said something like that. But I don't know what it means. Nagtataka si Dexter. Instinctive na sinabi ni Fortuna ang mga salitang iyon. Ibig sabihin ay nakaukit sa kaibuturan ng isipan nito ang kaalaman sa paggawa ng mga banal na sandata. Ito ay tulad ng kung paano maaalala pa rin ng mga matatanda ang mga bahagi ng mga tula na natutunan nila sa kanilang pagkabata. Hindi kaya si Fortuna ay isa ring dakilang divine weapon maker noon? Posible iyon. Kung matutulungan ko si Fortuna na mabawi ang memorya nito, madali akong makakagawa ng mga banal na sandata. With that in mind, Dexter urged, Fortuna, try recall ang careful. May naaalala ka pa ba tungkol sa paggawa ng mga banal na sandata? Napapikit si Fortuna at nag-isip ng malalim. Sa huli, umiling ito. Sorry, wala akong maisip. Labis na nadismaya si Dexter. Ipinaliwanag ni Fortuna ang mga paraan upang makagawa ng mga banal na sandata. Bakit wala itong maalala? Kalimutan mo na iyon. Pagpasensyahan na natin. Pagkatapos ng lahat, ang pagmamadali ay gumagawa ng basura. Boom! Sa sandaling iyon, isang nakakabinging tunog ang umalangaw mula sa mga tarangkahan ng lungsod. Napakalakas nito na yumanig sa base ng Centuria. Ano ang nangyayari? Natigilan si Dexter. Tumakbo papunta sa gate ng lungsod. Dahil abala ang Soul Wolf, Killer Wolf, at ang iba pa sa pagpino ng espiritual na bakal. Si Dexter ang may pananagutan sa kaligtasan ng base. Pagdating niya sa tarangkahan ng lungsod, isang nakagigimbal na eksena ang sinalubong niya. May 9 na hayop na kasing laki ng maliliit na bundok na umaatake sa lungsod. Ang mga marahas at malalakas na hayop na iyon ay sumisira sa makapal at matibay na mga tarangkahan at pader ng lungsod. Sa kabila ng desperadong pagtatangka ng mga gwardya na ipagtanggol ang lungsod, maliwanag na hindi sila kalaban ng mga hayop. Nang makita ng kapitan ng mga bantay ng mga tarangkahan ng lungsod si Dexter, tumakbo siya papunta sa kanya at lumuhad sa isang tuhod. Paumanhin, Mr. Cruz, hindi natin mapoprotektahan ang lungsod. Tayo, hindi mo kasalanan. Ang ating mga kalaban ay sadyang napakalakas. May tanong ako para sa iyo. Anong meron sa malakas na ingay na yan ngayon lang? Sumagot ang gwardya. Nakipaglaban kami na parang impyerno para patayin ang isa sa mga halimaw. Bago ito bumunot ng kanyang huling hininga. Tinira niya ang sarili. 10 sa aming mga tauhan ang nasa paligid. 3 ang namatay on the spot. 4 ang matinding nasugatan. At hindi pa namin alam kung nasaan ang iba sa 3. Pagsira sa sarili. Bamulong si Dexter. Ang isang simpleng pagsira sa sarili ay hindi makakabuo ng gayong puwersa maliban kung may pumasok sa isip ni Dexter. Posibleng ang mga hayop na ito ay may mga core sa loob ng mga ito. Tanging ang pagsabog ng isang core ang maaaring makabuo ng napakalakas na alon ng enerhiya. Ang core ng isang hayop ay katulad ng elixir field ng isang tao. Ang mga tao ay may mga elixir field upang sila ay makapagtanim at maging walang kamatayan. Ang parehong naaangkop sa mga hayop na ito. Kung ang mga hayop na ito ay maaaring magtanim, iyon ay nagpapatunay na sila ay maaaring maging masigla. Sa katunayan, ang mga hayop sa Thias Island ay hindi kapanipaniwala.
Kung mahuli ko ang isa sa mga halimaw na ito at sakyan ito. Napaka-cool. Bukod dito, ang mga hayop na ito ay mas malakas at mas malaki. Ganyan dapat, nakakabingi ang hiyawan sa pinangyarihan. Ang ingay ng sigawan at pagpatay. Ang dagandong ng mga mababangas na hayop. At ang ingay ng labanan. Nang makitang matatalo na ang mga mandirigma, tumalon si Dexter sa hangin at dumaong sa pader ng lungsod. Doon, bigla siyang nagpakawala ng isang alon ng enerhiya at nakapatay ng isang hayop. Ang halimaw na iyon ay hindi man lang nagkaroon ng panahon para sirain ang sarili. Sa halip, nagkawatak-watik ito sa mismong lugar. Pagkatapos nito, pinatay ni Dexter ang isa pang 7 hayop ng madali. Ang huling mabangis na hayop ay isang rhinoceros. Sa halip na magmadali para sa pagpatay. Binigyan ito ni Dexter ng oras dahil gusto niyang kumpirmahin kung ito ba ang core na sumasabog kapag nagpa siya itong mag-self-destruct. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan. Natapos ang rhinocerong iyon na lumuhad sa harap ni Dexter. At sinsero ang tingin nito sa mga mata. Kasabay nito, nanlamig ito sa takot. Tamang-tama, ipinakita ng mga rhinocero ang kapasidad ng pag-iisip na humingi ng awa. Pero bago pa ito ma-attack ni Dexter, bigla itong namatay matapos sirain ang sarili nitong core. Ano sa lupa ang nangyayari? Natigilan si Dexter. Lumuhad sa harap ko ang rhinocerong iyon. Hindi ba? Hindi ba ibig sabihin nito ay humihingi ito ng awa? Bakit sinira nito ang sarili bago ko magawa ang anumang bagay? Nakakabaliw ba ito? Nang mapatay na lahat ang mga hayop. Mabilis na lumuhad ang mga tanod sa harap ni Dexter. Pagbati. Commander Cruz, bago ito, madalas bang inaatake ng mga halimaw ang base? Bakit nila inatake ang base? Tanong ni Dexter. Sumagot ang kapitan ng mga gwardya. Nangyari ito noon. Ngunit bihira. Sa buong buhay ko, 2 beses pa lang akong nakakita ng ganoong pag-atake. Noong nakaraang pagkakataon na lumitaw ang mga halimaw na ito. Mayroon lamang silang 2. Hindi pa ako nakakita ng 10 halimaw na umaatake ng sabay-sabay. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Dexter at tumango. Sige nakuha ko. Patuloy na bantayan ang mga pintuan ng lungsod. Si Dexter ay hindi interesadong imbestigahan ang bagay na iyon dahil sa tingin niya ay isang ordinaryong pangyayari lamang ito. Sa pagbabalik, biglang sinabi ni Fortuna, Dexter, may problema. Ha? Ano ito? Maaaring hindi ka naniniwala sa akin. Ngunit bago namatay ang mga rhinocero, nakipag-ugnayan ito sa akin sa pamamagitan ng telepathy. Sagot ni Fortuna. Talaga, medyo nagulat si Dexter. Kung maaari itong makipag-usap sa pamamagitan ng telepathy, dapat itong maging isang mandirigma ng King Class. Nangangahulugan ba iyon na hindi lamang ang mga rhinocero na iyon ang maaaring magtanim? Ngunit nakamit din nito ang King Class. Hindi ito kapani-paniwala. Nakakahiya naman. Ang sarap sumakay ng King Class rhinoceros. Nag-aalinlangan si Osaday. Sigurado ka bang hindi mo ito naisip? Kung iyon ay talagang isang King Class rhinocero, bakit ito nag-self-destruct? Lumaban man lang sana. Inutusan ko ang mga rhinocero na sirain ang kanyang core. Sagot ni Fortuna. Ano? Parehong inakala ni na Dexter at Osaday na mali ang narinig nila kay Fortuna. Anong sinabi mo? Gumamit ito ng telepathy upang makipag-usap sa akin at tinawag ako bilang hari nito. Sinabi nito sa akin na handa itong sundin ang aking mga utos. Akala ko ito ay imahinasyon lamang. Kaya sinabi ko dito na sirain ang sarili nitong core. Pagkaraan ng ilang sandali, talagang ginawa iyon. Sabi ni Fortuna. Nagulat si Dexter at Osaday. Tinawag ng rhinocerong iyon na hari si Fortuna at nagpakamatay matapos makuha ang utos ni Fortuna. Ano ang nangyayari? Habang naaalala nila ang katotohanan na maaaring gumawa si Fortuna ng mga banal na sandata sa nakaraan. Isang nakakatakot na kaisipan ang pumasok sa kanilang isipan. Maaaring si Fortuna ay mula sa Thias Island. Si Fortuna ba ang namumuno sa lugar na ito? Lahat kaya ng mga hayop sa Thias Island ay mga subordinate ni Fortuna. Nakakatawa ito. Si Dexter ay hindi naglakas loob na mag-isip tungkol dito. Samantala, sa isang lihim na silid sa distrito ng Centuria, si Scarface, na responsable sa pagtulong kay Dexter na mangolekta ng Heavenly Stones, ay humiling na makipagkita sa 3 miyembro ng Centuria. Ang 3 miyembro ay triplets, at sila ang mga lokal sa Thias Island. Sa madaling salita,
Sila ay ipinanganak at lumaki sa TS Island. At sila ay tiyak na mamatay sa TS Island din. Dumating din ang kanilang mga magulang mula sa labas ng mundo matapos madaya. Gayunpaman, hindi sila makaangkop sa malupit na kapaligiran sa isla. Kaya namatay sila. Ang triplets ay pinangalan ng Ulagan, Duragan, at Bulagan. Ayon sa pagkakabanggit, inaasahan ng kanilang mga magulang na mapalad ang magkapatid na tuluyang umalis sa isla ng TS. Hindi na kailangang sabihin. Nalito ang triplets nang hilingin ni Scarface na makita sila. Scarface, bakit mo hiniling na makita kami? Tanong ng isa sa mga kapatid. Guys, mag-cut na tayo. Alam ko kung sino kayo. Napangiti si Scarface. Naramdaman ng magkapatid na tumibok ang kanilang puso. F***sake, paano nalaman ni Scarface na mga especially kami ni TS? Nakahiga na tayo. No, hindi niya siguro ito napansin. Tinusubukan kaya tayong linlangan ng Scarface. Bagamat nakakaramdam sila ng pagkabalisa. Nagpanggap sila na kalmado. Scarface, ano bang problema mo? Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ayos lang. Aaminin ko. Hindi lang kami miyembro ng Centuria. Tatay mo talaga kami. Huwag mo kaming tanungin kung sino ang nanay mo. Hindi namin alam. Huwag nating pansinin ang taong ito at umalis. Nang matapos ang mga kapatid sa kanilang pangungusap, tumalikod na sila para umalis. Gayunpaman, biglang naglabas ng kutsilyo si Scarface at nagpakita sa kanilang mga mata. Habang pinipigilan silang umalis, tinabi ni Scarface, maaari kang umalis kung gusto mo. Ngunit naghihintay sa iyo ang kamatayan. Ito ay utos ni TS. Kinabahan ng magkapatid nang banggitin ni Scarface si TS. Mukhang alam niyang especially kami ni TS. Ang panganay sa tatlo, si Duragan, ay nagsabi, Scarface, may napunta ba sa iyo ngayon? Tinasabi mo ba sa amin na inutusan ka ni TS na patayin kami? Ano, nakita mo ba si TS? Tama na yan. Huwag na kayong magpanggap. Alam kong nagkita na rin kayo ni TS. Siyempre, nakita mo si TS sa panaginip mo. Kung tama ang hula ko, inutusan kayo ni TS na mangolekta ng Heavenly Stones para sa kanya. Tama ba? Tanong ni Scarface. Malungkot ang mga ekspresyon ng mukha ni Duragan at ng kanyang mga kapatid. In a deep voice, Ulagan uttered, Scarface, paano mo nalaman? Mas mabuting huwag mong i-leak ang impormasyong ito. Kung hindi, tiyak na susundan ka ni TS. Direkta naming pinaglilingkuran si TS. Kaya mas mataas ang status namin kaysa sa iyo. Kung maglakas loob kang saktan kami, papatayin ka ni TS. Nang marinig ang mga salitang iyon mula sa magkapatid, sumagot si Scarface, Guys, I'll be honest, direkta rin akong nagsiserve kay TS. Magkaklase talaga kaming apat. Totoo ba yan? Nagulat ang magkapatid. Bago ito, akala namin kami lang ang naglilingkod ng direkta sa TS sa isla ng TS. Bakit ako magsisinungaling sa inyo? Tanong ni Scarface. Si Duragan at ang kanyang mga kapatid ay hindi kumbinsido. Sabihin mo sa amin. Kung gayon, paano mo nalaman na mga especially kami ni TS? 2 araw ang nakalipas. Isang batch ng Heavenly Spirit Stones ang lumitaw sa distrito ng Centuria. Tama ba? Naramdaman ko ang presensya. Kaya naghanap ako. At matagumpay kong nakita ang Heavenly Spirit Stones. Nang malapit na akong umalis, nakita ko kayong tatlo na naglalakad patungo sa Heavenly Spirit Stones na may kainahinala. Pagkatapos ng masusing investigasyon, kinumpirma ko ang katotohanan na kayo ay mga especially ni TS. Sagot ni Scarface. Gama ng pakiramdam ng magkapatid. Doon ay iniisip ko kung nasaan ang mga Heavenly Spirit Stone na iyon. Kinuha mo sila. It's good knowing na lahat kami ay especially ni TS. Mula ngayon, matutulungan na natin ang isa't isa na mapaglingkuran si TS ng mas mabuti. Si Scarface ay sumilay ng isang mahinang ngiti. Kung makatagpo kayo ng mga Heavenly Spirit Stone sa hinaharap, ibigay ninyo ito sa akin. Tutulungan ko kayong ipasa ang mga bato kay Commander Cruz. Muling nabalisa si Duragan at ang kanyang mga kapatid. Anong ibig mong sabihin? Scarface, tinasabi mo bang gusto mong ibigay ang lahat ng ating Heavenly Spirit Stones kay Commander Cruz? Pinagtaksilan mo si TS. Hindi ka ba natatakot kay TS Mark? Tumahimik ka. Sino ang tinatawag mong traidor? Umulog ang Scarface. Kapag gawa niyan,
mas nagiging loyal ako kay T.S. Tibulagan, na kanina pa hindi umiimik, ay nagsimulang humikbi. Ha? Ibinibigay mo sa iba ang Heavenly Spirit Stones ni T.S. Paano mo masasabing loyal ka? Hindi naman kayo naniniwala sa akin, di ba? Ayos lang. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Paano mo ibinigay ang Heavenly Spirit Stones na nakolekta mo kay T.S.? Tanong ni Scarface. Maaari nating ipakita si T.S. sa ating mga panaginip basta't nasa atin ang Heavenly Spirit Stones kapag nagdarasal tayo bago matulog. Kapag nakapasok na si T.S. sa ating mga pangarap, kukunin niya ang Heavenly Spirit Stones. Sagot ni Bulagan. Kalokohan yan. Ang daming kalokohan. Sumigaw si Scarface. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Sa tingin ko may nagnanakaw ng ating Heavenly Spirit Stones. Sa madaling salita, hindi nakarating sa T.S. ang mga batong iyon. Nagulat si Duragan. Scarface, hindi ka dapat magsalita ng kalokohan. Palagi akong pinupuri ni T.S. sa aking mga panaginip. At sinabihan ako na ako ay gagantimpalaan. Bakit ako papurihan kung hindi nakuha ni T.S. ang mga Heavenly Spirit Stone na iyon? Malamig na tumawa si Scarface bilang tugon. Kung ganoon, may itatanong ako sa iyo. Binigyan ka ba ni T.S. ng anumang reward? Natahimik si Duragan at ang kanyang mga kapatid. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami binibigyan ni T.S. ng anumang reward. Sa katunayan, nakatanggap kami ng maraming walang laman na pangako. Pagpapatuloy ng Scarface, madaling pumasok sa pangarap ng isang tao. Kung sa bagay, madaling gawin iyon ng ating nakaraang Centurion. Iniisip ko kung may pumapasok sa ating mga pangarap at nagnakaw ng ating Heavenly Spirit Stones. Ang mga Heavenly Spirit Stones na nakolekta namin hanggang ngayon ay hindi pa nakarating sa pag-aari ni T.S. Ngayon, hindi na iyon mangyayari dahil sinabi ni Commander Cruz na personal niyang makikilala si T.S. at ibibigay kay T.S. ang Heavenly Spirit Stones. Iyan lang ang paraan para makasigurado tayo na makukuha ni T.S. ang Heavenly Spirit Stones na nakolekta natin. Kaya, si Duragan at ang kanyang mga kapatid ay nahirapang paniwalaan ang mga sinabi ni Scarface dahil parang bata ang mga ito. Sa malamig na tono, tinabi ni Duragan, "Tama na, panatilihin ang mga kasinungalingan sa iyong sarili. Hindi kami niloloko mo." Dahil doon, tinabi ni Duragan sa kanyang mga kapatid, "Umalis na tayo at itigil na natin ang pakikipag-usap sa kanya ng walang kaparerekon." Pinagtaksilan niya si T.S. Kaya darating si T.S. para sa kanya. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Scarface. "Malaya kayong umalis, ngunit masisiguro kung hindi kayo makakaligtas sa araw na iyon." Scarface, "Alam naming malakas ka, gayunpaman, maaari pa rin kaming makipaglaban sa iyo." Tigaw ni Duragan, "Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo sasaktan dahil may ibang gagawin iyon. Ang taong iyon ay si Mr. Cruz." Sumagot si Scarface, "Ginoo, tinabi ni Cruz kung hindi ninyo ibibigay sa kanya ang inyong Heavenly Spirit Stones at hayaan siyang ipasa kay T.S. Papatayin niya kayong lahat. Iyon ay dahil nag-aalala si Mr. Cruz na iniingatan ninyo ang mga Heavenly Spirit Stones para sa inyong sarili." Natakot ang magkapatid. Kung nagsasabi ng totoo si Scarface, nasa panganib tayo. Alam ng magkapatid kung ano ang kaya ni Dexter. Kung susundan sila ni Dexter, walang paraan para makatakas sila. Nagsimulang manginig ang magkapatid sa banta ni Scarface, upang mapanatili ang kanilang buhay. Wala silang pagpipilian kundi ang magpasakop sa Scarface. "Nagsasabi ka ba ng totoo, Scarface?" tanong ni Duragan. Nakakunot ang noo. Sumagot si Scarface, "Oo naman. Si Mr. Cruz ay isang tao sa kanyang salita. Kung sasabihin niyang papatayin niya kayong lahat, tiyak na gagawin niya iyon." Agad umiling si Duragan. "Hindi. Tinatanong kita kung ibibigay ba natin kay Mr. Cruz ang ating Heavenly Spirit Stones. Tutulungan ba talaga niya tayong ipasa ang mga bato kay T.S.? Iyan ay sigurado. I have better things to do than lie to you guys." Sagot ni Scarface, "Sige. Hanggat ang mga bato ay ibibigay kay T.S., ipinapangako namin na ibibigay kay G. Cruz ang Heavenly Spirit Stones na aming kinokolekta. Malaki. Mas katulad niyan." Napangiti si Scarface. Obviously, hindi naniwala ang magkapatid sa sinabi ni Scarface. Naniniwala lang daw sila sa kanya dahil niloloko nila ang sarili nila.
Wala silang choice kundi gawin iyon dahil kung hindi, pagtataksilan nila si Thies at mapaparusahan sila ni Mark ni Thies. Simula ngayon, magkatrabaho na tayo. I'm looking forward to work with you guys. Namula ang Scarface. Gayun din, Yumoko ang magkapatid. Ngayon, patawarin mo kami. Ingat. Pagkatapos ay naglakad ang magkapatid patungo sa labasan. Pagdating sa pinto, bigla silang huminto sa kanilang paglalakad at lumingon sa kanilang alas 7. Kasabay nito, na-tense din ang ekspresyon ng Scarface. At nakatingin din siya sa parehong direksyon. Scarface, naramdaman ko na lang ang isang alon ng aura ng Heavenly Spirit Stones na lumilitaw 5 kilometro ang layo sa direksyon namin ng alas 7. Bulalas ni Duregan. Oo, naramdaman ko rin. Tumango si Scarface. At saka, mas matindi ang wave ng aura kaysa dati. Tatingin ko ito ay isang malaking batch ng Heavenly Spirit Stones. Yuligan uttered. Sigurado yan. I have better things to do than lie to you guys. Tagot ni Sir Fizz. Okay. Hanggat ang mga bato ay ibibigay kay Thies. Ipinapangako namin na ibibigay kay Mr. Williams ang Heavenly Spirit Stones na kinokolekta namin. Batiin. Mas katulad nito. Ngumiti si Sir Fizz. Obviously, hindi naniwala ang magkapatid sa sinabi ni Sir Fizz. Tinabi lang nila na naniniwala sila sa kanya dahil dinadaya nila ang kanilang sarili. Wala silang ibang ginawa kundi gawin ito dahil kung hindi, ipagtaksilan nila si Thies na maparusahan ng Merc ni Thies. Simula ngayon, magkaklase na tayo. I'm looking forward to work with you guys. Tumango si Sir Fizz. Gayun din, Yumoko ang magkapatid. Ngayon patawarin mo kami. Teke Sir. Ang magkapatid ay humarap sa labasan. Pagdating pa lang nila sa pinto, bigla silang hamarang sa kanilang truck hanggang alas 7. Kasabay nito, ang ekspresyon ng mukha ni Sir Fizz ay na-tense. Kawakas ay tumingin din siya sa parehong direksyon. Sir Fizz, ngayon ko lang naramdaman ang year ng Heavenly Spirit Stones na lumilitaw ng 5 kilometro sa direksyon namin ng alas 7. Bulalas ni Durigen. Oo, naramdaman ko rin. Tumango si Sir Fizz. At saka, mas matindi ang wave ng year kaysa dati. Tatingin ko ito ay isang malaking batch ng Heavenly Spirit Stones. Sambit ni Yulgen. Iyan ay sigurado. I have better things to do than lie to you guys. Tagot ni Scarface. Habang nagmamadaling lumabas, inimok ni Scarface. Bilis. Suriin natin bago may dumating doon. Habang nagmamadaling lumabas, inimok ni Scarface. Bilis. Suriin natin bago may dumating doon. Nagtakbuhan silang apat sa direksyong alas 7. Sa isang lugar sa direksyong iyon. Ibinagsak ng Sunshade ng Camp South ang Heavenly Spirit Stones at tumakbo. Si Sunshade ay isang maingat na tao. At natatakot siyang baka masubaybayan siya ni Dexter. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nang ahas si Sunshade na manatili doon ng isang segundo ng mas mahaba kaysa sa kinakailangan pagkatapos makumplito ang kanyang misyon. Ilang sandali pagkatapos niyang umalis, nagpakita si Scarface at ang tatlo pa sa eksena. Hindi alam ng apat na nandyan lang pala si Sunshade. Habang papalapit sila sa Heavenly Spirit Stones, lumakas ang alon ng aura. Gusto ni Yuligan na dumiretso sa mga bato. Ngunit pinigilan siya ni Scarface. Teka, huwag kang pumunta. Bakit? Curious na tanong ni Yuligan. Tiyak na may iba pang mga especially iyan na tulad namin na nagtatrabaho para kay Thies. Abangan na lang natin ang susunod na mangyayari. Isa rin ito sa mga utos ni Mr. Cruz. Gusto niyang magkaisa ang lahat ng especially iyan ni Thies. Pagsisiwalat ng Scarface. Dahil utos iyon ni Dexter. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na kumilos. As it turned out, tama si Scarface. May lumitaw sa eksena ilang sandali pa. Ang lalaki ay isang centurion ng Centuria. At siya ay kilala bilang Alp. Siya ay isang malaki at malakas na tao na nanalo sa isang wrestling competition. Habang nagmamadaling lumabas, inimok ni Scarface. Bilis. Suriin natin bago may dumating doon. Nag-run silang apat sa direksyong alas 7. Sa isang lugar sa direksyong iyon. Ibinagsak ni Sunshade ng Camp South HUD ang Heavenly Spirit Stones. Sunshade was a cautious na tao. At nalaman niya na baka si Dexter ay magtataka sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nagustuhan ni Sunshade na tumira doon o mas matagal kaysa sa pagkumpleto ng kanyang misyon. Ilang sandali pa ay umalis na siya.
Scorpos at ang tatlo pang iba ay nagpakita sa eksena. Hindi alam nilang apat si Sunshine na nandoon lang. Habang nilalabanan nila ang Heavenly Spirit Stones. Ang habi ng Oro ay lumakas. Tanay na si Yulugan na mag-wall throw toward the stones. Pero pinigilan siya ni Scorpos. Boy, huwag kang pumunta. Bakit? Nagtataka si Yulugan. Tiyak na mayroong iba pang mga especially iyan na tulad namin na nagtatrabaho para sa TS. Abangan na lang natin kung sino ang susunod. Isa rin ito sa mga utos ni Mr. Williams. He wants all the TS spies to unite. Payag ni Scorpos. Since it was on order from Dexter. Wala ni isa sa kanila ang nag-door to October otherwise. Tulad ng nangyari. Tama si Scorpos. May nag-upward out the scene moments later. Ang Monwus o Centurion of Centurio. At kilala siya sa Al. Siya ay may malaking at malakas na lalaki na nanalo sa kompetisyon sa wrestling. Habang nagmamadaling lumabas, inimok ni Scarface. Bilis. Suriin natin bago may dumating doon. Palihim at maingat na lumalapit si Alp sa Heavenly Spirit Stones. Palihim at maingat na lumalapit si Alp sa Heavenly Spirit Stones. Inakala ng Scarface at ng triplets na isa sa kanila si Alp. Dahil ang mga especially iya lang ni Thies ang nakakaramdam ng aura ng Heavenly Spirit Stones. Natarante si Yuligan nang makita niyang papalapit si Alp sa Heavenly Spirit Stones. Scarface, hindi pa ba tayo gumagawa ng move? Kung maghihintay pa tayo, kukunin na ni Alp ang mga batong iyon. Si Alp ay isang senior centurion. At siya ay napakalakas, baka hindi natin siya kayang labanan ng magkasama. Scarface said, "Di ba sabi mo pinagsasama natin lahat ng especially iyan ni Thies? Bakit hindi na lang natin siya kumbansihin na sumama sa atin?" Tanong ni Yuligan. Hindi ganoon kadali. Walang paraan na maniniwala si Alp sa amin. Kung hindi lang ako nagbanta sa inyo, hindi rin kayo sasama sa akin. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Bulegan. Hindi tayo maaaring umupo at panoorin ang Alp na alisin ang lahat ng Heavenly Spirit Stones. Hindi ba? Napakaraming Heavenly Spirit Stones iyon. Mag-set up tayo ng ambush. Iminungkahi ng Scarface. Dapat patumbahin muna natin siya at haharapin ang iba mamaya. Tumanggo si Durigan at ang kanyang mga kapatid. Pumayag. Si Alp ay isang centurion at isang archduke warrior. Habang si Scarface at ang triplets ay malalakas ding individual sa loob ng Centuria. Kung lalabanan nila ang Alp ng direkta, maaari silang matalo. Palihim at maingat na lumalapit si Alp sa Heavenly Spirit Stones. Kung tatambangan nila si Alp, gayunpaman, magkakaroon sila ng mas malaking tsansa na manalo sa laban. Habang nasa isip ang kaalamang iyon, si Scarface at ang iba pa ay nakaisip ng isang plano. Nang makuha ang pagtuturo mula sa Scarface, ang magkapatid na lalaki ay sinugod si Alp ng marahas. Hahawakan na sana ni Alp ang Heavenly Spirit Stones nang bigla siyang nakaramdam ng malakas na bugzo ng hangin sa likuran niya. Dahil sa gulat, agad na lumingon si Alp at nakita ang tatlong miyembro ng Centuria na sumugod sa kanya. Kilala ko itong tatlo. Mga subordinate ko sila dati. ****. Anong ginagawa nyo? Umungol si Alp. Tinugod niya si Durigan at ang kanyang mga kapatid. Hindi nagtagal. Nag-away silang apat. Si Durigan at ang kanyang mga kapatid ay hindi kalaban ni Alp. Kaya hindi nagtagal para sa Alp na bugbugin ng husto ang magkapatid. Sa katunayan, ang magkapatid ay nasa bingit ng kamatayan. Nang malunod si Alp sa kilig ng pagpatay, sa wakas ay nagpakita si Scarface. Si Scarface ay sumilip sa likod ng Alp kanina. At sa isang paglukso, inampis niya ng martilyo ang ulo ni Alp. Ito ay isang ambush. Naramdaman ni Alp ang presensya ni Scarface nang tambangan siya ni Scarface. Nang gustong tumalikod ni Alp, agad na niyakap ng magkapatid si Alp. At hindi niya naiwasan ang pag-atake ni Scarface. Sa susunod na segundo, ang martilyo ng Scarface ay tumama ng husto sa ulo ni Alp. Sa isang mahinang ungol, nahimatay si Alp. Phew! Kung tatalunan nila si Alp, gayunpaman, mas malaki ang posibilidad na manalo sila sa laban. Nang nasa isip ang kaalaman, tinapos ni Sir Fizz ang iba sa Eplin. Nang makuha ang pagtuturo mula kay Sir Fizz, ang magkapatid ay sinunggaban ng marahas na si et al. 1/3. Alp was just about to get his hands on the Heavenly Spirit Stones nang bigla siyang nakaramdam ng malakas na bugzo ng hangin sa likod niya. Gulat na gulat,
Si Alp ay maingat na lumiko sa dulo at tinahi siya ng 3 miyembro ng Century na sumugod sa kanya. Kilala ko itong 3. Mga subordinate ko sila noon. The Asterisk stirred. Anong ginagawa nyo? Tumango si Alp. Sa Church Tower Durigen tapusin ang kanyang mga kapatid na lalaki. Hindi nagtagal. Nakipag-iaway silang 4. Tinapos ni Durigen na ang kanyang mga kapatid ay hindi katuwang ni Alp. Kaya hindi nagtagal si Alp na nagalit sa mga kapatid. Sa fact, ang magkapatid ay nasa bingit ng kamatayan. Nang malunod ang Alp sa kilig ng pagpatay, nagpakita si Sirfis. Si Sirfis ay sumilip sa likod ng Alp ng mas maaga. Nagtapos sa elip, kinuha niya ang E-swing at Alp's hammer gamit ang E-hammer. Ito ay an ambush. Naramdaman ni Alp ang presensya ni Sirfis sa sandaling takasan siya ni Sirfis. Nang lumingon si Alp, agad na nilapitan ng magkapatid si Alp. At hindi niya napigilan ang etek ni Sirfis. Sa susunod na segundo, ang hammer ni Sirfis ay nagpahiram ng mabigat sa pansin ni Alp. Sa muffled ungol, Alp passed out. Phew! Kung tatambangan nila si Alp. Gayunpaman, magkakaroon sila ng mas malaking tsansa na manalo sa laban. Si Scarface at ang magkapatid ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Si Scarface at ang magkapatid ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Galit na galit si Durigen at ang magkapatid dahil binugbog sila ni Alp kanina. At nagpaulan sila ng suntok kay Alp para ilabas ang kanilang galit. Hindi pinansin ni Scarface ang 3. Malaking tao si Alp, at hindi siya mamamatay. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagkuha ng Heavenly Spirit Stones. Sa pag-iisip na iyon, maingat na lumapit si Scarface sa Heavenly Spirit Stones. Nang sa wakas ay nakita niya ang Heavenly Spirit Stones. Sumigaw siya. Sus! Wow! Ano ito? Narinig ni Durigen at ng kanyang mga kapatid ang Scarface at tumakbo papunta sa kanya. Itinuro ni Scarface ang Heavenly Spirit Stones gamit ang nanginginig niyang daliri. Tingnan mo, natigilan si Durigen at ang kanyang mga kapatid sa lugar nang makita nila ang Heavenly Spirit Stones. Mayroong higit sa 20 Heavenly Spirit Stones. 20. Nakakaloka ang tanawin dahil ang halagang iyon ay higit pa sa naipon nilang 4. Ito ay tiyak na isang napakalaking paghahanap. No wonder ganon katindi ang aura na naramdaman namin ngayon. Masayang masaya si Scarface. At mabilis niyang iningatan ang Heavenly Spirit Stones. Ginoo, mawawala na si Cruz kapag ipinasa ko sa kanya itong mga Heavenly Spirit Stones. Tiyak na gagantimpalaan niya ako ng napakaganda. Sa sandaling iyon, nagsimulang masunog ang TS mark sa braso ng Scarface. Nang makita iyon, inayos ni Scarface ang kanyang sarili. Kapag naibigay na ni Mr. Cruz itong mga Heavenly Spirit Stones kay TS, matutuwa si TS. Tara na, ibigay natin itong mga Heavenly Spirit Stones kay Mr. Cruz. At ipapasa ito ni Mr. Cruz kay TS. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Scarface at ang magkapatid. Si Dorogon at ang magkapatid ay galit na galit dahil pinalo sila ni Alp ilang sandali pa. At nagpakawala sila ng mga suntok sa Alp upang ilabas ang kanilang galit. Hindi pinansin ni Scarface ang 3. Malaki na si Alp, at hindi siya mamamatay. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagkuha ng Heavenly Spirit Stones. Habang nasa isip, ang Scarface ay nag-aalalang kinalaban ng Heavenly Spirit Stones. Nang sa wakas ay inihasik niya ang mga Heavenly Spirit Stones. Sumigaw siya. Sus! Wow! Sino ito? Nabalitaan ni Dorogon at ng kanyang mga kapatid si Scarface at sinabihan siya. Itinuro ni Scarface ang Heavenly Spirit Stones gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Tingnan mo, si Dorogon at ang kanyang mga kapatid ay natigilan ng maghasik sila ng Heavenly Spirit Stones. Mayroong higit sa 20 Heavenly Spirit Stones. 20. It was a shocking sight. Beckles thought amount was more than what the 4 of them had collected accumulatively. Ito ay tiyak sa napakalaking paghahanap. Hindi nakakagulat na ang aming naramdaman ngayon ay napakatindi. Tuwang-tuwa si Scarface. At mabilis niyang iningatan ang Heavenly Spirit Stones. Ginoo, mawawala na si Williams nang ibigay ko sa kanya itong mga Heavenly Spirit Stones. Tiyak na sasalitain niya ako ng buong katapatan. Right at that moment, the TS mark on Scarface's arm started to burn. Nang makita ni Scarface ang kanyang sarili. Kapag ibinigay ni Mr. Williams ang mga Heavenly Spirit Stones na ito kay TS, si TS ay magiging eloted. Tara na,
Ibigay natin ang Heavenly Spirit Stones na ito kay Mr. Williams. At ipapadala ito ni Mr. Williams kay T.S. Si Scarface at ang magkapatid ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Galit na galit si Duragan at ang magkapatid dahil binugbog sila ni Alp kanina. At nagpaulan sila ng suntok kay Alp para ilabas ang kanilang galit. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang iyon. Ang marka sa braso ni Scarface ay nabawasan ang sakit. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang iyon. Ang marka sa braso ni Scarface ay nabawasan ang sakit. Ang Scarface ay humihikbi sa loob. Ang tanga ni Mark ni T.S. Maaari ko lamang itong dayin sa pamamagitan ng ilang mga salita. Dahil sa sobrang bigat ng Alp. Napakabagal ng paggalaw ng magkapatid dahil hinihila nila si Alp sa daan. Dahil ayaw nilang mag-aksaya ng oras. Itinali nila ang Alp sa isang napakalaking puno. Babalik kami sa Alp pagkatapos may hatid ang Heavenly Spirit Stones. Samantala, nadidismaya si Dexter sa pag-iisip tungkol sa isyu tungkol sa binhi ng apoy. Nagsagawa ako ng hindi mabilang na mga eksperimento sa apoy mula sa isang natural na pinagmulan. Gaano man katindi ang apoy, hindi ko magawang pekay ng mga banal na sandata. Maaari lang akong gumawa ng mga divine weapon ng black level. Doon, natitiyak nilang ang binhi ng apoy ang balakid sa pasulong. Sa kabila ng pag-alam sa sanhi ng problema. Hindi nila alam kung saan kukuha ng kinakailangang binhi ng apoy. Nang maramdaman ni Dexter ang pananakit ng ulo ay may kumatok sa kanyang pintuan. "Come in," sabi ni Dexter at nilagay sa mga kamay niya ang mga gamit. Pumasok sa kwarto si Scarface at ang triplets. Tinulyapan ni Dexter si Duragan at ang kanyang mga kapatid at naisip na hindi sila pamilyar. Bago pa makapagsalita si Dexter ay napaluhod na silang apat. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang iyon. Ang marka sa braso ni Scarface ay nabawasan ang sakit. Pagbati sa iyo, Mr. Cruz. Ang tatlong individual na ito, tulad ko, ay mga especially iya para kay T.S. Mr. Cruz. Pumayag silang makipag-alyansa sa akin at manatiling tapat sa iyo. Tatlo sa amin ay nangangako na magiging handa at tatawag mula ngayon. Mr. Cruz. Tumango si Dexter bilang pagsang-ayon. Sige, kung ganoon. Tayo. Matapos tumayo ang apat na lalaki. Maingat na ibinigay ni Scarface ang 20 Heavenly Spirit Stones kay Dexter. Pakiusap tanggapin ang mga batong natuklasan namin. Mr. Cruz. Nang magsimulang mag-apoy ang TS Mark sa Scarface. Agad niyang binago ang kanyang mga salita. Pakibigay ito kay TS. Mr. Cruz. Ang nasusunog na sensasyon ay talagang hamina ng husto. Medyo nagulat si Dexter. Ang Scarface ay nakadiscover ng 10 piraso ng Heavenly Spirit Stones kanina. Na medyo malaking bilang. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa maikling panahon. Nakahanap siya ng doble sa dami ng mga bato. Nadama niya na ang Heavenly Spirit Stones ay hindi kasing bihira at kasing halaga ng Scarface na ginawa noon. Kinuha ni Dexter ang mga bato at pinuri. Magaling. Ituloy mo yan. Makakatanggap ka ng patas na gantimpala para sa iyong mga pagsisikap. Tuwang-tuwa si Scarface at ang iba pa sa pagtanggap ng mga papuri ni Dexter. Biglang may naisip si Dexter at sinimulang imbestigahan ang mga bato. Oo naman. May nakita siyang pamilyar na enerhiya sa mga bato. Ito ay ang parehong anyo ng enerhiya sa 10 piraso ng Heavenly Spirit Stones mula sa huling pagkakataon. Pagbati sa iyo, Mr. Williams. Ang tatlong individual na ito, tulad ko, ay mga especially iya para kay T.S. Mr. Williams. Tila ay sumang-ayon na bumuo ng N-Alien sa akin upang manumbalik ang katapatan sa iyo. Tatlo kaming nangangako na magiging at your beck and cell mula ngayon. Mr. Williams. Tumango si Dexter bilang paninindigan. Sige, kung ganoon. Tayo. Matapos tumayo ang apat na lalaki. Buong pusong binigay ni Sir Fizz ang 20 Heavenly Spirit Stones kay Dexter. Pakiusap tanggapin ang mga bato na kakadiscover namin. Mr. Williams. Nang sumunog ang TS Merc sa pulso ni Sir Fizz. Agad niyang binawi ang kanyang mga salita. Pakiusap kay TS. Mr. Williams. Ang nag-aapoy na sensasyon ay talagang hamina ng mahina. Medyo nagulat si Dexter. Nadiskubre ni Sir Fizz ang 10 piraso ng Heavenly Spirit Stones noong una. Na kung saan ay may malaking bilang. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa ganoong kaikling panahon.
Nahanap niya ang dobleng dami ng mga bato. Nadama niya na ang Heavenly Spirit Stones ay hindi nagtatapos sa mahalagang bagay na si Sir Fis ang nag-isip nito. Dexter took the stones and prized. Magaling. Ituloy mo yan. Mas gagantimpalaan ka sa iyong mga pagsisikap. Sir Fis and ang iba ay tuwang-tuwa sa pagtanggap ng mga papuri ni Dexter. Biglang naisip ni Dexter ang isang bagay na magsisimula upang siyasatin ang mga bato. Oo naman. Na-detect niya ang ephemeral energy sa mga bato. Ito ay ang kaparehong anyo ng enerhiya sa 10 piraso ng Heavenly Spirit Stones mula sa hindi bababa sa oras. Pagbati sa iyo, Mr. Cruz. Ang tatlong individual na ito, tulad ko, ay mga especially iya para kay T.S. Mr. Cruz. Pumayag silang makipag-alyansa sa akin at manatiling tapat sa iyo. Bukod dito, ang mga batong ito ay minarkahan din. Maliwanag. Ang batch ng mga batong ito ay kabilang sa parehong tao gaya ng naunang 10 bato. Bukod dito, ang mga batong ito ay minarkahan din. Maliwanag. Ang batch ng mga batong ito ay kabilang sa parehong tao gaya ng naunang 10 bato. Sino ang misteryosong taong ito? Bakit niya iniwan ang Heavenly Spirit Stone sa Centuria? Lihim ba niya akong tinutulungan? May mali. Sa mundo ng panaginip, ang matandang pulubi ay mukhang solemn na at nag-aalala ng malaman niyang may nagmamay-ari ang Heavenly Spirit Stone. Akala niya ay may masamang intensyon ang nagmamay-ari ng mga bato. Ano ba talaga ang gusto ng tao? Scarface, alam mo ba kung saan nanggaling ang mga batong ito? Tanong ni Dexter. Nagkatinginan si Scarface at ang kanyang mga kasama sa pagkalito. Hindi ba't ang Heavenly Spirit Stone ay natural na nabuo mula sa lupa at langit? Paano pa sila malilikha? Mukhang hindi alam ni Scarface na may-ari ang bato. Nagpa siya si Dexter na imbestigahan ang Heavenly Spirit Stone mismo. Matapos panatilihin ang mga bato. Tinanong niya, Scarface, alam niyo ba ang tungkol sa buto ng apoy? Napailing ang 4 na lalaki sa pagkalito. Buhi ng apoy. Ano yan? Ang posporo ba ay itinuturing na binhi ng apoy? Paano kung lighter? Wala naman sigurong kwenta kung tanungin ko sila. Ako mismo ang mag-iimbestiga sa bagay na ito. Ikinaway ni Dexter ang kanyang kamay. Ayos lang. Pwede ka nang umalis. Ipagpatuloy ang mabuting gawain at magsikap para sa pagpapabuti. Makakahanap ka ng Phoenix para kumuha ng karne. Ipapaalam ko sa kanya ang tungkol dito. Higit pa rito, ang mga batong ito ay also marked. Kapansin-pansin. Ang butil ng mga batong ito ay pagmamay-ari ng ilang tao sa nakaraang 10 bato. Sino ang misteryosong taong ito? Bakit niya iniwan ang Heavenly Spirit Stone sa Centurio? Lihim ba niya akong tinutulungan? May mali. Sa panaginip na mundo, ang matandang pulubi ay mukhang solemn na at nag-aalala ng matagpuan niya ang may-ari ng Heavenly Spirit Stone. Akala niya ang taong nagmamay-ari ng mga bato ay may masamang intensyon. Sino ang hindi gusto ng tao? Scarface, alam mo ba kung saan nanggaling ang mga batong ito? Asked ni Dexter. Si Scarface at ang kanyang mga kasama ay tumingin sa iba sa pagkalito. Hindi ba't ang Heavenly Spirit Stone ay naturally formed from the earth unwoven? Paano pa sila mabubuo? Mukhang hindi alam ni Scarface na ang bato ay nasa may-ari. Nagpa siya si Dexter na siya mismo ang mag-imbestiga sa Heavenly Spirit Stone. Pagkatapos panatilihin ang mga bato, tinabi niya, Scarface, alam mo ba ang tungkol sa buto ng apoy? Napailing ang 4 na lalaki sa pagkataranta. Buhi ng apoy. Sino yun? Ang matchstick ba ay itinuturing na binhi ng apoy? Paano kung mas magaan? Wala naman sigurong kwenta kung asking sila. I'll hope to investigate this matter myself. Hinawakan ni Dexter ang kanyang kamay. Ayos lang. Kumonekta ka ngayon. Ipagpatuloy ang mabuting gawain at magsikap para sa pagpapabuti. Hahanapin mo si Phoenix para makipagkita. Ipapaalam ko sa kanya ang tungkol dito. Bukod dito, ang mga batong ito ay minarkahan din. Maliwanag. Ang batch ng mga batong ito ay kabilang sa parehong tao gaya ng naunang 10 bato. Si Phoenix na ngayon ang namamahala sa supply. Si Phoenix na ngayon ang namamahala sa supply. Sa isla ng Thies, ang pinakamahalagang gantimpala ay pagkain. Nakaramdam ng labis na kasiyahan sa gantimpala. Tuwang-tuwang sinabi ni Scarface. Salamat, Mr. Cruz. Bago umalis, biglang may naalala si Scarface at mabilis na sinabi. Mr. Cruz,
May naalala lang ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Magsalita ka. Tapaghusga mula sa ingay kanina. Ang mga mabangis na hayop ay dumating upang sumalakay. Tama ba ako? Tumango si Dexter. Tama iyan. Ginoo. Cruz. Mayroon bang kabuoang 10 mabangis na hayop na umatake? Habang mataimtim na nakatingin sa Scarface. Sumagot si Dexter. Tama. 10 mabangis na hayop. Paano mo nalaman? Sa totoo lang. Sa tuwing makakahanap tayo ng Heavenly Spirit Stone, darating ang mga mabangis na hayop para salakayin tayo. Ang bilang ng mga mabangis na hayop na dumarating ay eksaktong kapareho ng bilang ng mga bato na nakita natin. Ito ay hindi kapani-pani walang tumpak. Naniniwala ako na ang mga bato ay nakakaakit ng mga mababangas na hayop. Sa pagkakataong ito nakahanap kami ng mahigit 20 bato. Kaya maaaring mahigit 20 mabangis na hayop ang darating. Paliwanag ni Scarface. Tumingin si Dexter sa lalaki na may seryosong ekspresyon. Sigurado ka bang aatake ang mga mabangis na hayop sa tuwing makikita mo ang Heavenly Spirit Stone at ang bilang ng mga pag-atake ay nakakagulat na pare-pareho? Si Phoenix na ngayon ang namamahala sa supply. Batay sa kung ano ang naaalala ko. Ito ay palaging ang kaso. Sagot ni Scarface. Nilinggan niya ang 3 magkakapatid. Napansin niyo rin ba yun? Sumagot si Duregan. Matagal na naming napansin ang kakaibang pangyayari. Ngunit hindi namin makumpirma kung ang mga pag-atake ay nauugnay sa mga bato. Minsan umatake ang mga hayop sa loob ng 10 araw pagkatapos naming mahanap ang Heavenly Spirit Stone. At sa ibang pagkakataon ay makalipas ang ilang buwan. Gayunpaman, umatake sila sa loob ng 10 araw ng higit sa kalahati ng oras. Tumango si Dexter na nag-iisip. Mahusay. Ang impormasyong ito ay napakahalaga sa akin. Hanapin ang Phoenix kung mayroon kang anumang mga kahilingan. Susubukan niyang pasayahin sila. Tuwang-tuwa si Scarface dahil hindi niya inaasahan na ang kanyang casual na hula ay magdudulot ng napakalaking reward. Mas naging loyal siya ngayon kay Dexter. Matapos ilabas ni Scarface ang mga lalaki sa silid. Buong pagmamalaki niyang sinabi, "Ano sa palagay mo? Hindi ko kayo niloko ha. Kung tayo ay tapat kay G. Cruz, titiyakin niyang mabayaran tayo ng husto. Bibigyan niya tayo ng pagkain at tutuperin ang ating mga kahilingan. Naniniwala ako na ito ay simula pa lamang. Baka si Mr. Cruz ay gagawin pa tayong centurion o maging si Legete sa hinaharap." Sabay-sabay na sinabi ng magkapatid. Scarface, tama ka. Salamat sa pagpapakita sa amin ng paraan. Si Mr. Cruz ay tunay na matuwid. Higit na mas mabuti kaysa sa mga walang kabuluhang pangako. Siyempre si Theo ang tinutukoy nila. Pagkaalis ni Scarface at ng iba pa. Napaisip si Dexter. Sa bawat oras na kinokolekta ng Scarface ang Heavenly Spirit Stone, makakaakit ito ng isang pag-atake ng hayop. Inilagay ba ito ng may-ari ng Heavenly Spirit Stone sa aking teritoryo upang makapukaw ng pag-atake ng hayop sa akin? Ang posibilidad na ito ay hindi malamang. Ang mga halimaw na iyon ay walang anumang banta sa akin. Kaya ano ang intensyon ng kabilang partido? Mahirap talagang alamin. Oh well, wag muna nating isipin yon sa ngayon. Tutukan natin ang isyu ng binhi ng apoy. Kung hindi niresolba ang problema ng buto ng apoy, hindi makakagawa ng isang black level na banal na sandata. Lalo pa ang earth level. Sa gate ng lungsod ng distrito ng Centuria, maraming gwardya ang nagtipon at tuwang-tuwa na nagdaldalan. Ang 10 halimaw na sumalakay sa huling pagkakataon ay masyadong mabangis. Napunta ako sa Thias Island sa buong buhay ko. At hindi pa ako nakakita ng mga ganid na hayop. Oo, isang legites ang nagsakripisyo ng kanyang sarili para sirain ang isang hayop. Maaaring tumugma ang halimaw laban sa isang legites. Hindi ako makapaniwalang mas masahol pa ako sa isang hayop. Ang aming mga gwardya ay dumanas ng matinding pagkalugi noong panahong iyon. Mahigit 20 tao ang namatay. Sana ay makapag-inject si Commander Cruz ng sariwang dugo sa aming team. Talaga, tayo ang mga labi ng natalo. Kung ang 10 mabangis na hayop ay muling sumalakay, malamang na hindi natin mahawakan ang forte. Tahimik, naririnig mo ba ang ingay na iyon? Ano ang nangyayari? Agad na tumahimik ang mga gwardya. Tinakpan ang kanilang mga tenga upang makinig ng mabuti. Kabog, kabog, kabog. Isang mahinang tunog ang nagmula sa malayo.
Unti-unti silang lumalakas at malinaw na papalapit sa kanilang direksyon. Agad na naging alerto ang mga tanod nang maramdaman nilang may mali. Ang isa sa mga gwardya ay mabilis na pumunta mula sa itaas ng tore hanggang sa ibaba. Idiniin ang kanyang tainga sa lupa at nakikinig ng mabuti. Pagkatapos niyang makinig saglit, namutla ang mukha niya. Ito ay yabag. May mabilis na papalapit sa amin. Marami sila at napakabilis ng paggalaw. Alerto. Buong alerto para sa buong lungsod. Agad na pinatunog ng mga gwardya ang alarma, na nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod habang ang lahat ay naghahanda para sa labanan. Nakahanda ang mga tao, nakatingin sa malayo, lalong lumakas ang tunog. Parang dumadagandong na yabag, nang sapat na ang paglapit ng tunog. Kitang-kita nila ang buong kakahuyan ng mga punong mabilis na nahuhulog at ang mga ulap ng alikabok ay tumataas. Ito ay isang kahanga-hangang tanawin na nagpabilis ng tibok ng puso ng isa. Natigilan ang lahat sa gulat nang sa wakas ay lumitaw ang pinagmula ng ingay. Hayop na naman. Mayroong higit sa 20 sa kanila sa oras na ito. Hindi lamang doble ang dami ng mga hayop. Ngunit ilang beses din silang mas malakas at mas mabangis. Ang mga hayop ay isang nakakatakot na puwersa na wala silang iniwan kundi pagkawasak sa kanilang mga landas. Hindi lamang ang mga puno ay natamba sa kanilang stampede. Ngunit ang hangin ay napuno din ng mga ulap ng alikabok habang ang mga labi ay lumipad kung saan-saan. Malakas na yumanig ang lupa na para bang isang lindol ang gumuho sa lugar. At ang mga pader ay malapit ng gumuho habang ang mga hayop ay bumangga sa kanila sa bilis ng kidlat. Boom! Ang mga pader ay nanginginig ng husto dahil sa epekto kung kaya't marami sa mga gwardya na nakalagay sa ibabaw nila ang nawala ng balanse at nahulog. At natapakan lamang sa isang dagwang pulp sa ilalim ng mga takong ng mga hayop. Ang mga halimaw ay umuungal habang sila ay gumagalaw ng humigit kumulang 20 metro sa likod bago muling umaban. Ang epikong labanan ay umabot sa kasukdulan ilang sandali lamang matapos itong magsimula. Ang mga gwardya ay nagsisimula ng mawala ng sigla bilang resulta ng lubos na kaguluhan. Takabutihang palad. Ang kapitan ng mga gwardya ay napaka-experience at nagawang pakalmayan sila ng medyo mabilis. Lahat ng mamamana, umanda. Inuulit ko, lahat ng mamamana, umanda. Layunin mo, apoy. Kaya lang, ang mga mamamana ay nagtipon sa tuktok ng pader at nagpaulan ng mga palaso sa mga hayop. Gayunpaman, ang mga hayop ay may napakatigas na balat at laman kaya't ang ordinaryong mga palaso ay hindi sila kayang saktan. Kahit na ang mga palaso ay tumagos sa balat at laman. Hindi ito magdudulot ng malaking pinsala sa kanilang katawa-tawang naglalakihang katawan. Kung mayroon man, ang mga araw na iyon ay parang kagat lang ng lamok. Kabilang sa umaataking mga hayop ay isang lawin na may pulang dugo na mga mata na maaaring magpadala ng panginginig sa gulugad ng sinuman. Ito ay 2 metro ang taas. At ang mga pakpak nito ay maaaring sumasakop sa haba na 5 metro kapag ganap na pinahaba. Habang lumilipad pababa mula sa langit, walang kahirap-hirap itong nagpadala ng 12-dosenang mga gwardya na lumilipad sa impact. 2 sa mga gwardya ay pinugutan pa ng ulo ng matatalas na kuko ng lawin sa proseso. Kaya lang, ang pulang mata na lawin ay muntik nang makalusot sa depensa ng mga gwardya. Ang lahat ng iba pang legates ay abala sa pagpino ng espiritual na bakal sa lugar ng imbakan ng Spirit Stone. Kaya isang legates na lang ang natitira upang ipagtanggol ang pader ng lungsod. Dahil sa kalaban sa kanilang pintuan. Ang legates na iyon ay walang pagpipilian kundi ang sumama sa laban at harapin ang pulang mata na lawin. Hindi nagtagal ay nakulong ang 2 sa matinding labanan. Habang ang pulang mata na lawin ay hindi kapantay ng legates sa mga tuntunin ng lakas. Ito ay pumapatay araw-araw para lamang mabuhay. Sa makatuwid. Nagkaroon ito ng maraming karanasan sa pakikipaglaban at may tendensyang mag-all out sa mga laban. Takalaunan, ang agresibong estilo ng pakikipaglaban nito ang nagtulak sa legates na magsimulang umatras. Nang mapansin na nagsisimula na itong maneg, ang pulang mata na lawin ay mas agresibong lumaban. Matapos masugitan ng husto ang legates ng ilang beses, tinamantala nito ang pagkakataon at sinipat ang mga mata ng legates gamit ang kanyang tuka na matalas. Arg! Ang legates ay nagpakawala ng isang nakakaiyak na hiyaw sa matinding paghihirap habang ang kanyang mga eyeballs ay nabutas. Nabulag siya sa lugar, nawala ng kakayahang makakita. Ang legates ay hindi na nakasali sa labanan.
Ang mapupulang mata na lawin ay nagpakawala ng matinis. Mapanuksong tawa nang makitang hindi nabanta sa kanila ang Legetes. Natural. Galit na galit ang Legetes nang marinig ang tawa ng pulang matang lawin. Ano ang? Ito ay lubos na hindi katanggap-tanggap. Hindi ako makapaniwala na niloko lang ako ng *King Bird. Ako ay isang Legetes, at gayon pa man, natalo ako sa isang ibon. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mapahiya. Agad na ipinulupot ng Legetes ang kanyang mga braso sa leeg ng pulang mata na lawin pagkatapos mabulag ang kanyang mga mata. Pagkatapos, nang walang babala, pinasabog niya ang kanyang puwersa sa buhay. Napagtanto ng mapupulang lawin ang ginagawa ng Legetes nang iyakap niya ang kanyang mga braso sa leeg nito. Sa sobrang takot, ang pulang mata na lawin ay umiling-iling sa buong makakaya nito. Ngunit ang Legetes ay nagkaroon ng napakalakas na pagkakahawak na hindi nito maalis sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, isang nakakabinging pagsabog ang palm unit sa lugar habang ang Legetes at ang pulang mata na lawin ay natangay sa duguan. Kinilig ang lahat sa eksena nang makita iyon. Isinakripisyo lang ba ng ating Legetes ang kanyang buhay para maglabas ng halimaw? Mayroong higit sa 20 hayop dito. Nangangahulugan ba iyon na kakailanganin natin ng mahigit 20 Legetes para ayalay ang kanilang buhay? Saan nanggaling ang mga halimaw na ito? Paano sila kasing lakas ng mga Legetes? Boom! Lalong yumanig ang pader dahil sa impact na iyon. Dahilan para mas maraming buwardya ang nalaglag at nadurog ng mga halimaw. Nang maabot ang mga limitasyon nito, maaaring gumuho ang pader anumang oras. May ipaalam kaagad kay Mr. Cruz. Bilasan mo. Nag-aalalang sigaw ng mga lalaki dahil alam nilang matatalo sila sa laban for sure. Dingid sa kanilang kaalaman, may tumakbo na pala para ipaalam kay Dexter sa sandaling lumitaw ang mga halimaw. Si Dexter ay nasa kalagitnaan ng paggawa ng mga banal na sandata nang marinig niya ang tungkol sa pag-atake. Agad niyang itinigil ang kanyang ginagawa at mabilis na sumugod sa bilis na mabuhat ng kanyang mga paa. Habang nasa daan, iniisip niya kung inilagay ng kalaban ang Heavenly Spirit Stone sa distrito ng kanyang sensorya at naakit ang mga hayop para lamang pigilan siya sa paggawa ng mga banal na sandata. Medyo baliw iyon. Bakit ba sila umabot ng ganito para lang asarin ako? Kararating lang ni Dexter sa pader nang ibagsak ito ng mga halimaw. Nang mapansin na ang isang piraso ng sirang pader ay malapit nang bumagsak sa isang batang babae. Mabilis na nagpakawala ng lakas si Dexter at hinaila ang babae sa kanyang mga bisig, na nagligtas sa kanya mula sa pagkadurog. Habang ang isa sa mga halimaw ay sumugod patungo sa kanila. Nagpakawala si Dexter ng isa pang pagsabog ng enerhiya at agad na ginawa ang hayop sa isang madugong ambon. Ang iba pang mga hayop sa lugar ay nagtipon sa paligid ng pagbubukas na kanilang nilikha sa pagtatangkang labagin ang lungsod. Matapos ilagay ang babae sa lupa, sumugod si Dexter sa siwang ng pader upang harangan ang daanan ng mga halimaw at pigilan sila sa pagpasok sa lungsod. Pinagpawisan ng lahat sa kapalit ni Dexter nang makita ang kanyang ginagawa. Ano ang sinusubukang gawin ni Commander Cruz? Ginagamit ba niya ang sarili niya para harangan ang butas sa dingding? Pero isa lang siyang tao. Paano niya mapipigilan mag-isa ang 20 mabangis na hayop? Bagamat wala silang ideya kung ano ang mangyayari. Hindi maikakailang ito ang pinakakahanga-hangang tanawin na nakita nila. Habang ang unang alon ng 10 hayop ay sumugod kay Dexter. Naglagay siya ng energy barrier sa harap niya. Boom! Nagawa lang ng 10 halimaw na iling ang energy barrier nang bumangga sila dito ng buong bilis. Ang sumunod na nalaman nila, parang kumot ang bumabalot sa kanila ng energy barrier. Pagkatapos ay ginamit ni Dexter ang kanyang mental energy upang kontrolin ang energy barrier at durugin ang lahat ng 10 hayop sa isang iglap. May mga dagwang paa at mga tipak ng laman na lumilipad kung saan-saan. Na ginagawa itong isang tunay na kakilakilabot na tanawing pagmasdan. 2/3. Nalaglag ang panga ng lahat nang makita iyon. Oh, aking kabutihan. Siguradong makapangyarihan si Commander Cruz. Gusto kong hindi niya durugin ang mga halimaw kapag pinapatay sila. Mukhang masarap talaga sila. Kaya talagang nagpista kami ng laman nila. May takot sa mga mata ng 10 natitirang hayop matapos nilang masaksihan ang malagim na pagkamatay ng kanilang mga kasama. Dahil sa kung gaano sila kalakas, ang mga hayop ay nagkaroon ng katalinuhan at may kakayahang makaramdam ng takot. Gayunpaman,
Ang takot na iyon ay tumagal lamang ng ilang segundo habang patuloy silang naniningil kay Dexter na parang mga asong masugid. Noon napagtanto ni Dexter na maaaring mayroong isang hindi nakikita, panlabas na puwersa na nagtutulak sa mga halimaw upang salakayin siya sa lahat ng paraan. Tasabak na sana sila ni Dexter sa labanan nang lumabas si Fortuna sa kanyang katawan at lumutang sa kanyang harapan. Dahil walang pisikal na anyo si Fortuna, si Dexter lang ang nakakakita nito. Gayunpaman, tila nakikita rin ng mga hayop si Fortuna. Lahat ng 10 hayop ay tumigil sa kanilang mga truck sa sandaling lumitaw si Fortuna. Napakulot sila at nanginginig sa takot. Na ikinagulat ni Dexter. Mukhang tama si Fortuna sa pagiging hari ng mga halimaw na ito sa nakaraan. Kaya naman nakaluhod silang lahat. Inutusan ni Dexter si Fortuna sa kanyang ulo. Makinig ka, Fortuna. Kailangan kong utusan mo ang mga hayop na ito na sumuko kaagad. Dapat natin silang hulihin ng buhay. Naisip ni Dexter na ang mga halimaw ay maaaring maging masigla kung sila ay napakalakas. Kaya gusto niyang subukang makipag-usap sa kanila at tanungin sila kung bakit sila inaatake. Kailangan niyang kumpirmahin kung ang kanilang pag-atake ay may kaugnayan sa Heavenly Spirit Stones na itinapon sa kanyang distrito ng Centuria at ang dahilan sa likod nito. Gayunpaman, hindi sinunod ni Fortuna ang kanyang utos sa pagkakataong ito.